Francesca's POV. Nakaupo ako sa tabi ng nanay ko. Nanginginig pa rin. Nang dumating si Hugo, pinaliwanag niyang lahat. Ang tawag mula sa baliw na yon at habang nagsasalita siya, lalo akong napahagulhol. Bawat salita ay parang palad na dumadagok sa dibdib ko. Paulit-ulit at habang patagal ng patagal ay palakas ng palakas. Pag-alis niya ipiniliwanag ni Tita Filomena, ina ni Danica, kay mama ko sino talaga si Felicity Andres. At kinuwento rin ni Isla ang natitirang kabaliwan nito. Sobrang bigat para kayang tanggapin ng sabay-sabay yon. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Unknown number yon. Umangat ang puso ko. Agad na itong sinagot pero boses ni Dennis ang narinig ko. Huwag kang magsalita. Kung may kasama ka, lumayo ka muna. Sabihin mo kung mag-isa ka na. Nagkunwari akong binaba ko ng tawag pero hawak ko pa rin ang phone ko. Nilunok ko ang kaba ko at tahimik na lumabas. Pagdating ko sa pintuan, tinawag ako ni Danica. Francesca, ano nangyari? Sino kausap mo at saan ka pupunta? Sunod-sunod ang mga tanong niya. Ha? Kuan? Pupuntahan ko lang si Floyd. Kailangan lang kasi nang makakasama siya. Sandali. Pagsisinungaling ko, sabay. Pinilit ang isang marupok ng ngiti bago ako nagmadali palabas. Pagdating ko sa pasilyo, sa pagitan ng elevator at conference room, muli kong inilipat ang cellphone sa tenga ko, nanginginig ang mga kamay ko. Pero nagawa ko. Nasaan ang anak ko? Bakit mo ginagawa ito? Kumalma ka, Miss Moretti. Maayos ang anak mo. Sa ngayon. Pero wag na nating sayangin ang oras. Hindi tatanggapin ang kasintahan mong mga kondisyon, Felicity. Alam natin yan. Dahil kabaliwan yon. Kaya etong mangyayari. Susundin mo mga utos ko. Eksakto at wag mong ipagsasabi. Kahit na kanino. Kapag ginawa mo, muli mong makikita ang anak mo. Malamig at walang damdamin ang tinig niya. Nalamig ang dugo ko, hindi ko matanggap na minsan pinagkatiwalaan ko siya. Na minsan ako naniwala na mabait siya at hindi niya kayang manakit. Isang pagkakamali pala yon. Ano yon? Una, lalabas ka ng building at maghihintay ka sa maliit na bistro na pinuntahan mo kahapon. Huwag mong ibababa ang phone. Huwag kang kakausap ng iba. Lumingon ako sa paligid. Masikip ang reception area kapag doon ako dumaan. Mapapansin na lahat ang pag-alis ko. Kaya sa kabilang dulo ng pasilyo ako dumiretso. Binuksan ng emergency kit at nagmamadaling bumaba ng 3 palapag. Lumabas ako sa isang mas tahimik na floor. Pinindot ang elevator at kagad na pumasok nang bumukas ito. Ilang minuto lang, nasa labas na ako ng building. Mabilis na naglalakad hanggang sa matanaw ko ang bistro, 2 kantong layo mula sa kumpanya. Pagdating ko sa pintuan, isang itim na sasakyan na huminto doon. Bumaba ang bintana at sumalubong ang nakakalokong ngiti ni Dennis. Kumuway siya para pumasok ako. Ang sigaw ng instinct ko ay wag gawin ang gusto niya. Pero nilamon ako ng desperasyon ko. Para kay Liam ang lahat ng ito. Pumasok ako, isang matalim na amoy, chemical ang bumalot sa hangin ng labong paningin ko. At pagkatapos, wala na. Pagmulat ko, nagbago ng mundo. Nasa isang silid ako. Walang kahit na ano. Ang bintana tinabunan ng hollow blocks. Tanging malilit na siwang lamang para sa hangin ang meron. Mga pader ay gawa sa hilaw na semento. Sahig na magaspang at isang bumbilya lang na nakabitin sa kawad. Amoy kulub at alikabok ang lahat. Isang maruming kutsyon lang ang nasa ilalim ko't may manipis na kumot. Sa isang sulok, may isang upuan. Wala nang iba. Ilang saglit ako naupo para masentro ang balanse ko. Tumayo ako para tunguhin ang pinto. Nakakandado yon. May maliit na siwang na sa labas lang pwedeng buksan. Nasa pukong noo ko. Paano ko naging ganito kahangal? Ako mismong naglakad papasok sa bitag na hinanda nila. Ginamit nilang mismong pag-ibig ko kay Liam. At yun ang bumulag sa akin at ngayon. Isa na akong bilanggo. 2 na kaming nasa alanganing posisyon. Hindi lang isang alas ang nakuha nila, kung hindi 2. Umugong ang pinto pabukas. Pumasok si Dennis, may dalang tray. Gising ka na kaagad. Mababaw lang palang tulog mo. May dala akong pagkain, kaya kumain ka. Nasaan ang anak ko, Dennis? Sinunod ko ng gusto mo. Hindi ganun kasimple. Nilapag niya ang tray sa upuan at sumandal sa pader. Kumikislap ang mga mata. Maputla ka, kumain ka na muna. Bakit mo ginagawa ito? Nanginginig kong tanong. Puno ng galit at takot. Karaniwang dahilan sa pag-ibig, pera, kapangyarihan.
Lalo pang lumapad ang ngiti niya, nagbigay ng kilabot. Para sa akin, higit sa lahat pera. Pero ang paglaruan ka, bonus na yon. Wag mo kong hawakan, singhal ko. Tumawa siya ng mababa. Kung saan kitang-kita ko madilim niyang intensyon. Makikita natin, hindi pa ngayon. Diyos ko naman, ibalik mo ng anak ko. Relax ka lang. Hawak siya ni Felicity. Buhay siya sa ngayon. At mananatiling buhay lang kung magiging masunurin ka. Kaya kumain ka na at wag mong tangkaing sumigaw. Walang kapitbahay dito dahil nasa gitna tayo ng kawalan. Mapapagod ka lang. Iniwan yung pagkain at muling lumabas at kinandadong pinto. Lumapit ako sa siwang ng bintana para silipin ang labas. Hindi naman siguro totoo na walang makakarinig sa akin kung sumigaw ako. Pero sa kasamaang palad, wala akong ibang makita kundi mataas sa damot ilang puno lang. Bumaling ako sa tray. Isang sandwich at isang bote ng soft drinks na hindi na malamig yon. Malayo sa mga gusto kong kainin sa ngayon. Sinuri ko ng maigit baka may kung ano sa pagkain. Mukhang maayos pero nag-alinlangan ako. Pagkatapos, naalala ko si Liam. Kung pinapakain ba siya ng bruhang yon o kung pinagbubuhatan siya nito ng kamay. Diyos ko, sana naman itubuan ng kahit nakatiting na konsensyang babaeng yun at lagyan niya ng laman ng tiyan ni Liam. Naisip ko din na kung gusto kong makatakas at mabawi siya, kailangan kong maging malakas. Wala si Floyd dito para protektahan kami. Ang tanging pag-asa lang ng anak ko ay ako ngayon at kailangan ko ng lakas kahit na paano. Kaya kinagat ko. Floyd's POV. Nakatulong ang ilang minuto kong pag-iisa kahit paano'y kumalmakot nagkaroon ng linaw ng pag-iisip. Higit sa lahat nagkaroon ako ng enerhiya para muling harapin ang problemang kinakaharap namin. Pagbalik ko mula sa terrace, bahagya ko nang nakontrol ang sarili ko. Halos 40 minuto ako nandoon, nananalangin. Nagmamakaawa sa Diyos na iligtas ang anak ko. Pagpasok ko muli sa opisina, agad kong tinanong kung may balita na. Wala pa rin. Ang katahimikan ay parang unti-unting umangat-ngat sa akin. Kaya nagpasya ako na silipin si Francesca. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong malamang matatag pa rin siya. Pumasok ako sa opisina ni Hugo pero wala siya doon. Nasaan si Francesca? Mariing kong tanong. Nakakunot ang noon ni Danica na salubungin niyang tingin ko. Anong ibig mo sabihin? Sabi niya pupunta raw siya sa'yo. Nang tanungin ko kanina lang. Wala siya sa akin. Wala siya sa opisina ko. Wala rin siya sa reception dahil sigurado kong makikita ko siya. Nasaan siya? Tumaas ang boses ko. Halos gumaralgal na. Huwag kang mag-hysterical. Baka pumunta lang siya sa break room. Suggestion ni Bettina. Agad na nagkalat ang lahat para maghanap sa kanya. Mabilis akong bumalik sa reception. Jackie, nakita mo ba si Francesca? Umiling si Jackie. Bakas ang pag-alala sa mukha niya. Pasensya na Floyd pero hindi. Ang gulo dito. Ano nangyayari? Hinanap ko si Francesca pero wala siya. Sakto namang dumating si Bettina. Halos hingal. Ang emergency exit nakabukas. Huwag naman. Hindi. Kumirot ang dibdib ko. Kapag doon siya dumaan, delikado yon. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa opisina. Mark, ilabas mo kagad ang footage ng emergency exit. Ngayon din. Nag-on ng flat screen TV sa isang gilid ng opisina ko. At heto si Francesca, palihim na pumasok sa hagdanan. Nanlumong sikmura ako. Hindi na kailangan sabihan si Mark. Mabilis niyang nilipat ang mga kamera. Sa sumunod na kuha, nasa cellphone siya, may kausap. Pagkatapos nasa elevator. Paglabas ng ground floor at saka lumabas ng gusali kung saan tuluyang nawala sa abot ng kamera. Diyos ko, Francesca, anong ginawa mo? Gumawa ang pinaghirapan kong katahimikan kanina lang. Nabulunan ako sa mga salita. Mabilis na sumingit si Mark. Lumabas si Miss Francesca ng building. May kausap siya sa cellphone niya. Mabilis niyang inulat. Tinuntun ko ang phone niya. Makalipas ang kalahating oras na tagpuan ang phone niya na durog at tinapon sa basurahan. 500 metro mula sa opisina. Nagkaroon pa ng sagutan si Mark at ang mga pulis nang tangkain nilang kunin yon bilang ebidensya sa investigasyon nila. Wala akong pakialam sa ebidensya niyo, mariing sabi ni Mark. Matalimang tono nagpatahimik sa kanila. Kung may babalik kong data na nasa phone na yan, baka matuntun natin siya. Akin ang cellphone na ito dahil sigurado ako na mas magaling ako sa mga IT ninyo sa kampo. Tinignan ako ng opisyal na pulis at tumango ako. May punto siya. Hindi siya IT genius para lang magsapawan ng iba.
Kaya hinayaan ng pulis si Mark sa pangakong kailangan ibalik sa kanila ang wasak na phone pagkatapos niyang makuha ang data na gusto niya. Habang abala siya, unti-unting lumilipas ang oras at lalo lang lumalaki ang kaba ko. Para bang natigil ang lahat. Wala akong magawa kung hindi pudpurin ng swelas ng sapatos ko sa kakalakad ng paron at parito sa silid. Sinubukan ng ama ni Francesca na alawin ng asawa dahil balisarin ito para sa anak at apo, habang si Richard ay nanatili sa tabi ni Danica na halos gumuho sa sobrang pag-aalala. Nilapitan ko siya kahit na hindi ko alam kung paano pagagaanin ang nararamdaman niya. Danica, tumingin ka sa akin. Mariing kong sabi, hindi ikaw to. Nasa na mabagsik na kaibigan na inasahan naming lahat. Pinilit kong ngumiti. Kahit napakaramdam ko ay guguho na ako. Pumapatak ang luha sa mukha niya. Kasalanan ko, Floyd. Hinayaan kong lumabas siya na mag-isa. Dapat hindi ko siya iniwan. Dapat ay sumunod ako. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Danica. Binigyan mo siya ng space dahil akala mo yun ang kailangan niya. Hindi yun pagkukulang. Yun ay pagmamahal. Ikaw ang naging guardian angel niya. Para sa kanya at sa anak mo. Ginawa mo lahat para protektahan sila. Pero ngayon kailangan kita kasi ako mismo guguho na. Pinunasan niya ang luha, nag-aalinlangan. Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong bumalik ang impyerno. Gusto kong diktador na nag-uutos sa lahat. Yung walang takot, walang alinlangan. Ikaw ang namumuno dito para sa akin. Kaya mo ba? Humugot siya ng malalim na hininga. Tumindig at nagpakita ng tapang. Ipagkatiwala mo sa akin, paandarin ko mga tangang ito. Ayan, ipakita mo kung sinong boss sa kanila. Kasama ko si Richard nang sundan namin siya pabalik sa opisina. At sa harap mismo ng aming mga mata, nagbago siya na walang mga luhat bumalik ang general na kilala ko. Makinig kayong lahat sa akin, sigaw niya. Ako nang bahala dito at masusunog ang lahat kung hindi kayo kikilos. Gusto ko makita kayong gumagalaw, walang palusot ang sinumang magpapakita ng kahinaan ay babalatan ko ng buhay. Hindi ako nagbibiro. Ilang minuto lang ang buong team ay ibala na sa paghahanap ng mga lead tungkol kay Francesca at sa anak ko. Ang binigay na lakas ng kape ay tila wala sa kalingkingan ng sigaw at pananakot na galing kay Danica. Lumapit sa akin sina Jaime, Richard at maging ang tatay ni Danica. Henyo talagang assistant ko, mayabang nasabi ni Jaime na nakangisi. Siya na nagpapatakbo ng lahat at tingnan mo naman. Sigurado po ba kayo na hindi siya nagsundalo dati, Sir Felix? Sa totoo lang, medyo natatakot ako sa kanya. Pag-amin ni Juarez habang lumalapit, may kasamang isa pang lalaki. Floyd, biglang dumilim ang expression niya. Pasensya na pero may kailangan kang malaman. Ngayon din. Pero hindi ito tungkol kay Francesca. Humugot ako ng malalim na hininga kasabay ng paninigas ng balikat. Of course, lagi may dagdag na pasanin. Tinawag ko si Hugo habang bumabalik sa mesa ko. Sige Juarez, sabihin mo ko ano man yan. Mukhang mabigat ang dalang balita ni Juarez, parang pasan niyang bigat ng balitang yon. Pinakilala niya na munang lalaking kasama niya bago siya naupo. Ito si Inspector Kevin Bantiles, delegado ng Internal Affairs. Siyang namumuno sa investigasyon ng aksidente ng mga magulang mo. Paliwanag ni Juarez. Mr. Russo, paniwala ni Inspector Bantiles. Kinalulungkot kong ipaalam na ang pagbagsak ng helicopter na pumatay sa iyong mga magulang ay hindi aksidente. Natukoy namin ang disconnection sa pagitan ng pedal ng piloto at ng tail rotor ang naging sanhi nito at sadyang pinutol ang mga wiring ng connection. Ang helicopter ay sumailalim pa sa maintenance sa mismong manufacturer at pinayagang lumipad 2 araw bagong insidente. Isa itong sabotahe. Alam ko napakabigat nito pero posible ring ang mga nasa likod ng kidnapping na ito ay konektado din sa sabotaheng nangyari noon. Pinatay ang mga magulang ko. Sinasabi mo bang sinadya silang patayin? Sa wakas bumigay ang luha ko. Nilaman ako ng dalamhati kahit pa na ilang taon na nakalipas. Inspector, gusto naming mabulok sa kulungan na lahat ng sangkot dito. Ano mang kailangan nyo? Tutulong kami. Matatag na singit ni Hugo. At kayo ay... Tanong nito. Hugo Roque, VP at pinakamalapit na kaibigan ni Floyd Russo. Mabuti. Para magsimula, gusto ko ng buong access sa investigasyon ng kidnapping na ito. Bawat detalye, kung maaari ako makipag-ugnayan ng direkta, sa inyo'y mas mainam at halatang hindi na kayang buhatin ni Mr. Russo ang lahat ng bigat. Walang problema, tugon ni Hugo. Magtrabaho na tayo. Halika bro, salamat.
Bulong ko. Labis ako nagpapasalamat na tatanggalin niyang pasaning yon sa balikat ko. Si Arabella na nakatayo sa likod ni Juarez ay nakikinig lamang. Nakita ko siyang nagpahid ng luha bago siya lumapit para yakapin ako. Tuluyan akong bumigay sa bisig niya. Umiiyak na parang bata, parang gumuhong mundo. At yun palang ang nagawa ko nang biglang pumasok ang isang pulis. Sir, naglaho si Mr. Andres at ang kanyang asawa. Wala na sila sa bahay nila. Diyos ko, kumalas ako kay Arabella. Hinilang dalawang kamay sa mukha ko at narinig kong maring utos ni Juarez. Panahon na para ilantad ang lahat. Tatawagin ko lahat ng empleyado at executive na sangkot sa pandaraya ng kumpanya at ihaharap sila sa pulis dito mismo. Magpupunta tayo sa opensiba. Hindi na puro depensa. Masyado na silang nakakalamang. Good. Ipag-uutos ko kay William na i-lockdown ang mga palapag at lahat ng exit ng gusali. Dalhin lahat sa boardroom. Ikaw na mag-brief sa pulis, sabi ko habang dinadayal na si William sa telepono. Isa-isa, lahat ng tiwaling nagnakaw sa akin ay kinaladkad papasok sa conference room. Nakipag-ugnayan na si Juarez sa hepe ng Anti-Fraud Division. Kaibigan niya ito mula sa sarili niyang kumpanya at dumating to kasamang buong team ng pulis. Hinayaan kong si Juarez ang manguna. Pumasok ako sa opisina ni Hugo at nadatnan kong ina ni Francesca, nakasubsob sa labi sa pagdadalamhati katabi ang kanyang asawa. Nilapitan ko sila. Anak, mukhang basag ka na, sabi ng biyanan ko at napangiti ako kahit nabahagya. Napakaraming nangyayari, pero wala pa ring balita kina Francesca at Liam. Pakinggan niyo sana ako. Palubog ng araw. Dito na muna ako pero gusto ko sanang pumunta kayo sa bahay ko para magpahinga. Mas komportable doon at kailangan ko kayo ng malakas para matulungan akong alagaan si Francesca kapag tapos na ito. Hindi ko alam ang gagawin ko, Floyd. Sa totoo lang, ang kaisa-isa kong anak na babae at ang apo ko. Gusto kong makatulong pero hindi ko alam kung paano, amin niya. Niya ko rin. Si Danica na namumuno sa paghahanap sa mag-ina ko, alam niya naman siya. Meron tayong mga pulis, pribadong investigador at team na handang kumilos. Ang kailangan ko mula sa inyo ay maging maayos ang kalagayan niyo para suportahan si Francesca pagkatapos. Tama ka, parang tangke si Danica, uupakan niya lahat ng harang sa kanya. Mahina siyang natawa. Sige, pupunta kami sa bahay mo, tawagan mo kami kapag may balita. Siyempre, ngumiti ako. Simon, Daisy, gusto ko sumama kayo sa mga biyanan ko. Kumain, magpahinga, matulog. Pagbalik niya na Francesca at Liam, kakailanganin natin kayo. Asahan mo kami. Sagot ni Simon, sabay pisil sa balikat ko. Tita, sabi ko naman sa ina ni Danica, sumama na rin po kayo. Magpahinga kayo sa bahay ko, mas panatag ako kapag alam kong hindi kayo nag-iisa. Si Tito Felix ay tumutulong na kay Juarez sa mga usaping kumpanya. Kung ganoon, tatanggapin kong alok mo. Gusto ko samahan ng mga kaibigan ko. At sa totoo lang, wala rin akong silbi dito ngayon. Sagot niya. Mabuti. Simon, kailangan mo ba ng driver ni Hugo? Hindi na sir, ako na magmamaneho. Mga ginang at ginoo, tara na. Pag-alis nila, mas lalo pang nanahimik ang silid. Hindi na ako nagtagal. Sa reception, tinawag ko sina Jackie, Isla at Bettina. Girls, gusto ko umuwi na muna kayo at magpahinga. No way, matalim na puto ni Bettina. Hindi mo kami papauwiin, nakarotate kami sa reception. Paliwanag ni Isla. Kaya nakakapaghinga rin kami at saka hiningi na ni Mr. Juarez na isa sa mga amin na tumulong sa kanya. Kaya si Bettina nang pupunta doon. Ako naman na magiging sekretary ni Danica at sina Jackie at Aileen ang mananatili dito sa reception. At mag-aayos kami ng mga bagay sa kumpanya. Ayos kami. Aileen, ulit ko. Sinusubukang maalala ang pangalan nang biglang may masiglang boses sa likuran. Mga guys, nandito na ako. Handang pumatay ng 20 dragon. Isang maliit ngunit masiglang dalagang dumating, kumakaway ng todo. Aileen, tamang-tamang dating mo. Niyakap siya ni Isla. Floyd, si Aileen ito, nagtatrabaho sa Versosa Holdings. Naalala mo? Siyang babaeng nakilala ni Jaime sa mall. Ah, oo nga, sorry. Gulong-gulong-gulo na ako ngayon. Kinamayan ko siya, naalalang impression niya kay Jaime. Pero mga girls, maaari kong i-resign ng ibang staff, dapat magpahinga kayo. Wag na, gate ni Jackie. Hindi mo rin kasi matitiyak kung sino mapagkakatiwalaan dito sa kumpanya. Mas mabuti na kami na mismong nasa floor at may access sa impormasyon. Tama ka, napangiti ako kahit papano. Sige na nga, kayo mga babae talaga palang hindi matitinag. At Aileen, salamat sa pagpunta.
Ipapaliwanag na lang ng mga girls ang lahat. Huwag kayong mag-alala, sir. Sagot nito, matalim ang mga mata. Jaime, salamat at pinayagan mong tumulong si Aileen. Dagdag ni Isla nang lumapit si Jaime sa likuran ko. Wala yon, kahit na ano pang kailangan nyo. Pinatong niyang kamay sa balikat ko. At ikaw kaibigan, anong kailangan mo? Ginagawa mo ng lahat, salamat. Halika sa opisina ko. Jackie, may urgent ba para sa akin? Wala, lahat under control. Lahat ng meetings postponed hanggang sa susunod na linggo. Nabisuhan ng mga kliyente at supportive sila. Ang mga dokumentong kailangang pirmahan, sinayugo ng humahawak ang ibang departamento. Si Arabella na nag-asikaso. Ikaw mag-focus ka na lang kina Francesca at Liam. Kayong lahat ay kahanga-hanga. Salamat, umalis ako kasama si Jaime pabalik sa opisina ko.